Mga kababayan, gising! Gising sa katotohanan, ha? Gising sa katotohanan dahil may napakalaking sunog ngayon sa loob ng Senado at sa Office of the Vice President. Bago natin pangalanan ang mga bida at kontrabida, dumaan muna tayo sa isang napakainit na blind item. Sino itong kilalang opisyal na pilit ginikipit ng mga kalaban sa politika? Na kesyo may warrant of arrest daw na paparating? At sino naman itong isang makapangyarihang leader na bulong-bulungan sa koridor ng kapangyarihan na mayroon na raw sure 16 votes para harangan ang anumang impeachment? Truth bomb tayo mga kaibigan! Hindi natin kailangang magpaligoy-ligoy pa. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay walang iba kundi si Senador Bongo at Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ito ang tanong ng bayan. Delikado nga ba talaga ang kalalagyan ni Senador Bongo? O ito ay isang desperadong black propaganda lamang ng mga kalaban na tila mga balat sibuyas na hindi matanggap ang lakas ng oposisyon? At heto pa, totoo nga bang selyado na ang 16 na boto sa Senado na magpapasupalpal sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ay, baliktarin po natin. 9 to convict and 16 to convict, 9 to acquit. Yan po ha. Okay, paliwanagan po natin yan gamit ang ating Legal Genius Lens ha, dito lang sa nag-iisang programang walang kinakatakutan. Bakit kailangan makialam ang mga ordinaryong Pilipino, ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, at lalo ng ating mga bayaning OFWs na nagpapakapagod sa abroad? Dahil ang pondong pinag-aawayan nila, ang institusyong ginagamit nila, ay pinupondohan ng pawis at dugo ng bawat taxpayers. Kapag ang katarungan ay naging laruan ng mga tuta ng ilang paksyon, ang buong bansa ang nadadamay. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Bago natin himayin ang mga dokumento ha, pakipindot muna ang subscribe button at ang notification bell. Mag-comment na kayo agad sa ibaba kung sa tingin ninyo ay politika lang ang lahat ng ito. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us ngayon na. At para sa mas malalim na access, sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maging boses ng katotohanan. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban! Okay mga kaibigan, humarap tayo sa mga katotohanan. Bakit biglang umugong ang usaping aarestuhin si Senador Bongo? Balikan natin ang huling pagdinig ng Blue Ribbon at sa Quadcom. Sino ang mga nagtutulak nito? Ang mga kalaban sa politika na gustong buwagin ang alyansang Duterte-Go para sa darating na eleksyon. Ngunit, suriin natin ang legalidad. May matibay ba silang ebidensya o puro sabi-sabi at testimonya lang ng mga testigong binayaran o tinakot? Si Senador Bongo ay patuloy na nagtatrabaho para sa Malasakit Centers, isang proyekto na direktang nakikinabang ang mahihirap na Pilipino. Ang pag-atake sa kanya ay hindi laban sa korupsyon, kundi laban sa mga serbisyong panlipunan na nagmamarka sa puso ng masa. Walang sino mang senador ang basta-basta maaresto ng walang formal na kaso. Warrant mula sa kaukulang korte, lokal po hindi po yung ICC na yan. Walang kwenta yung ICC na yan. At dumaan sa tamang proseso ng due process. Ang pagpapakalat ng chismis na ito ay malinaw na demolition job upang sirain ang kanyang kredibilidad sa mata ng publiko. But anyhow, ang nagsabi po noon ay si Congressman Pulong Duterte. Tingin po natin, mukhang may katotohanan ito. Dinidinay po ito ni Trillanes. Siyempre naman, alam mo na inuutakan nila si Senator Bongo. Pati ito si John Vic Remulla. Nagkasundo rin na yung dalawa, no? Huwag tayong magpapadala sa ingay ng mga politikong kulang sa gawa, pero sobra sa data, mga kaibigan. Okay,
Ngayon, dako naman tayo kay Vice President Sara Duterte, ha. Usap bayan ng impeachment sa diyan sa Senado, no? Ngunit alam naman natin lahat, ang pinal na hatol ay nasa Senado, mga kaibigan. Ayon sa ating saligang batas, kinakailangan ng 2/3, no, na boto sa lahat ng miyembro ng Senado upang ma-convict po. Okay? Upang ma-convict si Vice President Sara Duterte. Sa kasulukuyang komposisyon ng Senado ay may 24 na senador. Sabi, may mga nagsasabi, 16 no? Pero may mga nagsasabi, 15 dahil 22 lang daw ang senador. Naku po, kung 22, no, 11, so 12, bakit 15? Inaano ni Father Aquino ba yun? Sino ba yun? Kung mga kaalyado at independent senador ay mananatiling matatag at talagang wala po makakakuha ng 16 na boto, ha? At talaga namang para ma-acquit na po si Vice President Sara Duterte. 9 to acquit lang po. No? Tama ba? Tama. Okay? Tama. 9 to acquit. Okay? 16 to convict. Okay, yun pa. Yun po yung numero, ha. Suriin natin kung sino mga posibleng magtanggol at sino ang ihila sa pababa ng mga ang mga solidong kaalyado. Ang mga mababatas nakakaunawa sa bigat ng boto ng 32 milyong Pilipino na nagluklok kay Vice President Sara sa pwesto. Ididepensa nila ang institusyon ng OVP laban sa political at panggigipit. Ang mga pro-constitution black, mga senador na tinitignan ng ebidensya, hindi ang dikta ng Kamara, gagamitin nila ang argumento na ang issue ng pondo ay dumaan sa pagsusuri ng COA at hindi umabot sa antas ng high crimes o betrayal ng public trust. Sino ang susubok mag-convict, magpabaksak kay Sara? Mga liberal, mga oposisyon, ha? Ang mga traditional na kritiko ng pamilya Duterte na gagamitin ang bawat teknikalidad sa paggasta ng pondo upang idiin ang administrasyong OVP. Ang mga lumipat ng bakod, the turncoats, mga balimbing, mga politikong sumasayaw sa ihip ng hangin ng kasalukuyang administrasyon upang masiguro ang kanilang pondo at basbas sa susunod na eleksyon. Ito matinding katotohanan. At labanan ito, mga kaibigan, sa Senado ay hindi labanan ng batas. Ito ay labanan ng numero at political survival. Okay, hetong hamon ko sa mga politikong nagpapakabusog sa kapangyarihan habang ang bayan ay nagugutom. Kung talagang maton kayo sa batas, bakit hindi nyo iharap ang totoong ebidensya sa korte? Bakit dinadaan ninyo sa trial by publicity? Natatakot ba kayo na kapag sumapit ang hustisya, kayo ang lumabas na mga tuta sa sarili ninyong interes? Kayo namang mga nanonood ngayon, lalo na ang ating mga OFW sa gitnang silangan, sa Asia, sa Europa at Amerika. Huwag kayong papayag na kayo ay muling lokohin ng mga politikong balat sibuyas na ito. Kung gusto mo marinig ang boses ninyo ngayon din, i-type sa comment section. #laban Bongo kung naniniwala kayong politika lang ito. #ipagtanggol ang OVP kung ang tingin nyo ay ligtas si VP Sara sa Senado. Ibaksak ang inyong saloobin ng walang preno. Ipakita natin ang lakas ng ating komunidad. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating malalim na pagsusuri, ano nga bang hatol nila at ang paliwanag ng henyo sa gabing ito? Ang batas ay ginawa para protektahan ang mamamayan at panatilihin ang kaayusan, hindi para gamitin sa data ng mga naghaharing uri upang itumba ang kanilang mga katunggali sa politika. Kung may kasalanan, patunayan na malinis na paraan. Ngunit kung ang layunin lang ay mag-ingay para sa darating ng eleksyon, diyan nagkakamali ang mga strategies na yan dahil may mas matalino na mga mamayang Pilipino ngayon. Magpapatuloy ang ating pagbabantay. Walang uurong, walang matatakot. Ako ang inyong kaagapay sa katotohanan. Hanggang sa susunod na pasabog at tapatan, ito ang #WalkWithLan kung saan ang katotohanan ay inihain ng mainit, sariwa at walang takot. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na laban. Pilipinas, God bless sa inyong lahat. Maraming salamat.